Okay, okay, okay. Dahil maulan-ulan ngayon, hindi tayo pwedeng takbo-takbo sa paligid. Baka sumimplang pa kaya. Ito na lang muna yung ano natin, gagawin natin. Mag-video-video na lang tayo. Ito na yung ano ko, almusal. 2 chicken breast. Tapos 4 na pirasong nilagang itlog. Dapat 2 lang to eh. Tapos naalanganin, 6 na piraso na lang yung natira eh. Kaya alanganin, may 2 matira, pagka-4 lang yung lagain ko, kaya nilaga ko na lahat. Tapos ito yung may waga kong saging. Ikat ko na sana yung saging, kaso nga lang nabdaanan ko yung suki ko, kaya napabili ulit. Kasi ayaw ko naman pagka tuwing magkikita kasi talaga kami doon, bumibili ako eh. Kaya ayaw ko nang sabihin na ayaw ko munang bumili kasi ganito ganyan. Huwag na bili pa rin. Tapos meron namang bukas, pwede naman susunod na araw naman yung ikat na yung saging. O hindi ko sila makikita, cut yung saging. Pagka makita ko sila, saging pa din. Ganun lang yun. Tapos ito, 4 na nilagang itlog yung ginagamit ko, pero sa mga eksperto, 1 hanggang 2 lang talaga sa isang araw. Kaso nga lang, hindi naman nila sinasabi kung anong klaseng mga tao yung dinadaan nila sa eksperimento na yon. Yung nagbubuhat ba or ordinary, yung secondary life ba tawag doon, yung mga nagtatrabaho lang ba, walang physical activity. Tapos meron din kasi ako nakikitang mga videos na nagsasabing hindi raw nakakataas talaga ng bad cholesterol yung itlog. May isama mo yung dilaw. Nga lang, medyo mataas yung di naman pala tataas yung calories, halos parehas lang. Bakit ba nagbago isip ko? Basta ganun yun. Kaya medyo magulo siya eh. Kaya yun na yung ano ko. Nagbubuhat naman ako. Saka una-una, pinakiramdaman ko rin pati talaga katawan ko. Kasi ang katawan natin napaka mautak o ano ba. Pag mayroon yan siyang maramdaman na hindi maganda o magpaparamdam yan sa'yo. Kaya kailangan din natin magiging tawag noon, alerto ba sa katawan natin. Hindi yung pag mayroon kang napansin na kakaiba, hinahayaan mo lang. Kailangan magiging ka rin talaga. Observe mo rin yung katawan mo. Yun yung hindi ko sinasabi na gayahin nyo. Kasi bawat isa sa atin mayroong kanya-kanyang yung katawan. Kapasidad? Paano mag-response? Ang ganun yun. Kaya nga, parang mahirap maggaya-gaya kasi yun na nga, may iba't iba tayong genetics. Kasi yun na nga, nabanggit na yan ni Tom Platz na ginaya niya yung style ni Arnold. Lahat ng bagay ginagaya niya. Hindi nagiging parehas yung resulta. Sabi nga ni Tom Platz, sa halip na lumakas siya, naisipan niya magpahinga ng 2 linggo. Tapos nung pagbalik niya sa gym, doon niya naramdaman na grabe yung lakas niya. Kaya doon niya napagtanto na, okay, hindi ko pala kaya yung kagaya sa ginagawa ni Arnold. Kasi yung katawan ko, hindi ka parehas din nung response nun sa katawan ni Arnold. Yun yung pagkaintindi ko sa sinabi ni Tom Platz. Hindi ko sinasabing yun talaga yung pagkakaintindi ko lang yun. Intindihin nyo rin kasi may kanya-kanya naman tayong pag-intindi sa mga bagay-bagay eh. Kaya itry nyo rin, tignan yun. Tapos kayo na rin yung mag-analyze o analyze na nga. Gulo ba? Kaya ganun yun. Tapos next, saging, para mahalo yung saging, para medyo malasa kasi itong saging na to eh. Medyo malasa. Matamis kasi to, yung sinasabi kong kulay green pa, inog na. Ito lang kasi yung mas mura kasi itong ganitong klaseng saging kaysa ibang saging eh, kaya ito yung madalas binibili ko. Alam mo naman natin na yung budget natin, hindi talaga pang galante, pang karag-karag lang. Yun? Karag-karag, parang jeep na pinaglipasan ng panahon, karag-karag. Yun nga, yung budget ko kasi hindi naman kapareha sa budget ng iba, kaya hindi ko gayang
gayahin yung style ng iba o yung nutrition ng iba. Kung gagayahin ko man, paano ko magawa habang buhay na yung budget ko nga, ito ganito lang, ito yun lang yung budget ko pang habang buhay. Maliban lang pag yumabang ako, mag-iba rin yung budget. Pag yumabang ha, pagka di yumabang, pagka ganito pa rin talaga, manatili tayo sa ganitong status, ganito lang talaga yung afford natin na pagkain. Kaya hindi tayo pwedeng gumaya doon sa superior yung budget. Ano ba superior? O, basta parang ganun yun. Bahala na kayo dyan. Ganito lang ka-basic yun. Kasi ang oatmeal kasi walang lasa. Yung iba, hinihiwalay-hiwalay nila sa pagkain eh. Sa akin, wala. Ihalo-haloin ko to lahat. Ako, di ko naman ipakain to sa ibang tao. Ako lang naman kakain na to eh. Kaya, walang magre-reklamo. Maliban lang pagka ginawa ko tong ganito, tapos ipakain ko sa ibang tao, magre-reklamo talaga sila kasi hindi nila maintindihan tong ganito eh. Kasi halo-halo nga. Sabay ganun. Kasi halo-halo nga. Inulit pa talaga. Siya talaga. Ito naman, yung apple ko, ano naman tong tumpok nito? 50 pesos. Tapos, bali, 4 na kainan ko gagamitin yan. 12.50 lang to bawat kainan. Tapos yung saging ko, halagang 50 yun. Dapat 30 lang yun eh. Loko to si Soke eh. Para wala daw bawas-bawas. Di na lang din ako nagreklamo kasi pag minsan din wala naman din yun silang reklamo pagka siguro marami ng benta, kaya pag sabihin mong bumili ka ng ganito, tsaka kahapon kasi di ba medyo makulimlim, baka naghabol din na maibenta rin, maubos kaagad yung paninda, kaya minsan makompromiso talaga yung mga suking bumili pag sila naman yung mag-demand kasi hindi naman pwede ikaw lang laging nagde-demand eh, bigayan din yan. Para pag maubos yung paninda nila ng mas maaga makauwi, di na abutan ng ulan. Ganun naman din yun. Baka yun din yung, di naman yung sinasabing ganun, pero maigi naman yung advance tayo mag-isip. Kaya yun yung basa ko doon, kaya inalok niya sa akin yung isang, wala nang timbang-timbang yun, ano na yun, parang isang piling ba tawag yun? Ano to? Para di na raw bawas-bawasan, bigay na agad. Yun. Tapos nawala na ako sa kwento ko. Ano ba? Basta ganito lang to. Siguro baka next week. Ayun na nga. Pagka hindi ko na makasalubong yung mga suki ko sa saging, hindi ako bibili ng saging. Yun yung ikakat ko kasi ano na eh. Pangalawang buwan ko na to sa cutting ko eh. Mag-adjust na ako ng konti lang. Pag di ko sila makikita, hindi ako magsaging. Pag makikita ko sila, bili pa rin ako ng saging. Ano na yun, counting kung ilang beses ko lang sila makita sa loob ng isang buwan, ganun lang din akong beses nakakain na nag-extra ng saging sa ano. Kasi kung sa ibang mga influencer pagka ganito daw pag-cutting ka raw o ano, hindi daw ano yung saging sa kanila siguro. Sa akin nag-cut naman din ako ng timbang kahit saging ako. Kasi ayun na nga, mag ano rin kasi talaga sa activities eh. Ako naman, hindi sa pagmamayabang, sa kibig lang na gano'n. Medyo mahaba kasi yung activities ko eh. Kasi pag kagaya nitong nasa duty ako, nagising ako kanina alas 3:40. Tuloy-tuloy na to hanggang tuloy-tuloy na yung galaw ba hanggang kinabukasan. Pag out ko, pupunta pa ng gym. Pag uwi ko mga alas 10 mahigit bago pa makakatulog. Sa loob ng 36 pwede natin tawag sa loob ng 36 hours, mga ilang ano lang talaga yung ilang oras lang talaga yung parang ma-relax yung katawan ko, yung matutulog ako sa tanghali. At pwede naman matawag na tanghali yun kasi mga alas ano na eh, matutulog kasi ako mga alas 10 mahigit. Bago mag alas 10:30 makakatulog na ako niyan hanggang mga alas 2 ng hapon. Sa ngayon kasi nag-extra cardio na ako eh. Nung nakaraan kong preparation kasi wala akong extra cardio nun.
Kaya itry ko kasi medyo okay naman din yung resulta nung walang extra cardio. Kaya itry nating mag-cardio para baka sakaling mas gumanda pa yung resulta. Hindi ko pa kasi nasubukan kaya susubukan ko para makita natin kung ano yung magiging resulta. Ganun lang naman talaga eh. Try and error lang din naman din yun. Pag pumalpak, balik tayo doon sa dating gawi. Yan sa akin, wala rin tong ano, tawag nito, walang notes ba. Hindi ko nililista lahat na ano, basta tansya lang. Mag-a-adjust lang ako depende sa response din ng katawan ko. Ano yung makikita kong sa tingin ko kulang sa katawan ko, yun yung sinusubukan kong i-adjustan kung ano yung dapat adjustment na gagawin ko. Pero sa iba kasi talaga ano eh, mayroon talaga silang ano ba tawag man yung basta nakalista lahat para mas madaling ma-monitor. Yun naman talaga maganda rin naman talaga yun. Kasi dokumentado lahat eh. Pagkatansya-tansya lang kasi pagka ano, di ganoon ka-accurate. Pero yun na nga rin, yun naman din yung katwiran ko na nakikita mo naman kasi araw-araw yung katawan mo eh. Nakikita mo naman kung ano yung nagiging response niya. Yun nga lang ganong method, kailangan ano ka, tawag noon, alerto. Paano ba? Ano ba tamang term? Basta yun yung naisip kong term. Pagka magpakaangka-angka, papalpak talaga. 99.9% chances na papalpak pagpakaangkaang. bigla na naman pumasok yung pakaangkaang. Yung term na pakaangkaang, ginagamit ko lang yun sa mga mahilig mamba sa akin. Kahit ano naman pala sabihin ng mga basher, wala naman pala akong pake. Sabihin nila, gusto nilang sabihin. Kasi pagka hindi na kami nagkaintindihan, madali lang i-block agad. Pagka sila yung, pag di ka nila i-block, di ikaw yung mag-block pagka hindi na kayo nagkakaintindihan. Ganyan. Yun yung sabi nila, layuan mo yung mga toxic sa paligid mo. Pagka yung basher mo, nasubrahan na talaga, nagiging toxic na talaga, sa tingin mo, magiging balakid na talaga siya sa magiging progress mo, i-block mo na kaagad. Ganoon lang yun. At tayong pakisyan, mayroon bang views? Nung nag-start nga rin ako 2018, nag-start na akong nag-post ng mga video, wala pa namang kita yung ano na yun, yung social media. Tinuloy-tuloy ko lang kasi yun na yung sinasabi nilang consistency. So biglang naging magaling si Kolokoy, nagiging consistency na. Diba yun naman talaga yun eh. Meron pang nag-bash sa akin na sinasabi yung immature daw ako kasi post sa social media. Pero pag panoorin mo si Hani Rambod, yun yung isa sa pinaka sikat na coach. Yun naman yung pinapayo niya, lalo na pagka nasa cutting stage ka na. Kasi ang camera, di sinungaling yan. Walang bias na ano yan. Kung ano talaga yung nakita sa angle ng camera, yun talaga yung makikita mong resulta. Tapos na. Kakain ako. Sobrang haba kasi pati pagkain, i-video ko pa. Kaya yun na yun. Hanggang dyan lang muna. Yun pala yung uniform ko, medyo naging lawlaw na. Ayan mo na.